Sa Acts chapter 10, verse 38, mababasa natin doon, that Jesus went around, no? He went around doing good. Ito po yung ginawa ng Panginoong Kristo sa aklat ng magawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Siya'y naglibot na gumagawa ng mabuti. Nagpapagaling, sabi natin, gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng diablo, demonyo, impacto, mga aswang, ano? Sapagkat, sabi natin sapagkat, ang Diyos ay kasama. Hindi niyo po ba alam, pag puro tayo prayer meeting, pero walang pagsama ng Diyos, walang mangyari dito. Kailangan may lumot ka. Kailangan nandun yung fire. Kailangan nandun yung God the Holy Spirit. Diba? Kaya ang isang man of God, lagi niyang panalangin. Lagi niyang sinasabi, kinumontes siya, that the Holy Spirit is our master evangelist. Pag walang pag-ilos ang banal na Espiritu, walang mababago at magbabago. At walang tangog na lapit sa Kanya. Kaya mahalaga na ngayong 2026, pag nilay-nilaya natin, sa pag-away, pagkanta, pagdalingkod, ito ba'y may impact? Amen po ba? Amen. So magandang tingnan natin yun, hindi masama maglingkod. Pero, ako ba'y may pakinabang pa? Ako kasi tinatanong ko sa sarili ko. Kasi iba yung paglingkod natin dati kaysa ngayon. Ngayon kasi, di ba, dumating yung pag gusto mo, maglingkod ka, pag-ayaw ka. At silang natin na nahimik, wala na akong kausap. Talagang hindi sila sumagot ng batiin. Palagpakan natin sa Diyos. Kasi dati, di ba, hindi pa tayo, di ba? Dati, wala pang healing message, basic worship pa lang, marami nang gumamit. Nag-iiyakan na. May i-preacher na ng million eh. Lalo kapag pumunta sa gawain ng Panginoon, tapos yung pagpapala sa Kanya. Amin po ba, ibang asakto lang sa pamasahe, o medyo kulang. Maiyak talaga yung preaching. Pero naniniwala ko sa mga anak na Isabay, yung totoong tumanggap sa Kanya, hindi lang pusong binuksan niya, pati kanyang para. Sa mga tao, ginagamit ng Diyos ang mga nangyayari. Nakasan niya ba yung palakpak niya, parang ayaw niya. Diba? Kasi ano man ang inihahain natin, ibinibigay natin, ibabalik ng Diyos yan, hindi ko ba ngayon? Kaya mahalaga po yun, ha? Ang gawain ito, lumawak ito dahil sa ating pagkakawang gawa. At si Jesus, kung hindi siya nagbigay ng fine treasure and talent niya, wala rin tayo dito. Amen. Lalong-lalo na ikalawa ng ating punong lingkod. Kaya pagdalingkod, pagpupunan yun eh. At ang puhunan na dapat meron tayo bago sa fine treasure and talent, at dapat meron tayo sa pagkat sabi, ang pagsama ng Espiritu Santo. Sabi natin, Lord, lagi mong panalangin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Anong sagot? Amen. And secondly, verse 6, or thirdly, dagdag natin. Ibo ba yung natutunan? Tingnan ko gulo. Hinaintindihan mo ba kayo? Mamaya, puro kayo yun eh. Di ba? May mga pagyari ka rin, di ba? Sa punong lingkod, nakaroon din, di ba? Previously, mga talk niya, may mga tama nakikinig. Di ba? Pagka tinanong mo, anong naintindihan mo? O yan, basta maganda. Amen? Basta ano yun. Kaya maganda yung mga nagsusulat, di ba? Kasi ako, ang alam niyo po, ginagawa ko, araw-araw nag-aaral po ako. Kasi mayroon yung talk mo, ay parang ulam. Tandaan niyo ang pangat, hindi lang po yung isda. Amen po ba? Di ba, may mga ganun, di ba? Hindi lang yung isda ang pinapangat eh. Ang other term ng pangat ay yung pangat ng ulit, paulit-ulit. Amen? Nung may hayaw po kapon, di ba naman topic ko kasi kayo, si Brother Malo, nandun yun. Isa lang siya nandun, pero pwede kong yung topic ko doon. Di ba, ibahagi ko pa rin yun, pero mas maganda yung iba-iba yung binabahagi. Amen? Sapagkat pagka-iba-iba kinakain mo, amen mo ba, masarap mo ba? Kasi pag-isip mo sa umaga, lalo na yung mga hindi na nga nagbibigay, reklamador pa, tuyo na naman.
O sabihin mo naman sa kanya, pag sinabi niyang tuyo na naman, huwag kang mag-alala, bukas pasakyan. Hindi niyo na-gets. Matalino kasi ano yun, ipatawaya, palakpakan natin sa kanya. And thirdly, the Father spoke. Sabi natin, the Father spoke. Katulad kanina, di ba? Nag-lisa, di ba? Bukod naman yung Father natin sa langit, di ba? Katulad din sa atin kanina, di ba? Sa banal na misa, nag-sermon sa atin. Di ba? Amen? Nangaral sa atin, ang ating minamahal ng Ora Paroto. Pero bukod dyan, dito naman, di ba? Yung ating Ama, sumasalangit ang nagsalita. Sabi natin, ang Ama ay nagsalita. Anong sabi niya? Ang kulit-kulit mo, gano'n ba? Ang tigas ang ulo mo. Kasi may mga ama dito, di ba, katulad natin. Lalo kapag medyo may anak tayo pa sa ang ama ay nagsalita, tigas-tigas ang ulo mo, kulit ka. Sarap mo, di ba? Pero dito, iba yun. Anong sabi dito? Mark chapter 1 verse 11. I'll be using yung need. Sabi natin need. NIV, New International Version. Ano pagkabagin dyan? Tingin po kayo sa akin. Sabi dito, sabay-sabay tayo, sabi natin, You are my son, whom I love. With you, I am well pleased. Galing nyo, palagpakin sa sarili, nakapag-English kayo. Pwede kayo sa Amerika. Amen? Anong sabi dyan? Ikaw ang pinamahal kong anak. Nalubos ko, pinaluluntan. Amen? So that is the third thing na dapat natin matutunan. Regarding, dito nga. Regarding Jesus' baptism, the beginning of God's work through Him. So, ito yung katatlo, no? Patungkol sa simula ng gawain ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? Yung bautismo ni Jesus bilang simula ng gawain ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang gawain ng Diyos ay nagsimula sa pamamagitan ni Kristo sa mga tanda at himala at kababalaghan. Amen? And thirdly, sabi nito, the Father spoke. Na ang ibig sabihin niya, brothers and sisters, God the Father declares who is Jesus, and including that, His true identity. Ipinahayag ng Diyos Ama kung sino si Jesus. Ay, listen. Bago siya humayo, bago siya pumalahok ng aral, bago siya gumawa ng alapaman, nangyari naganap muna yung pagpapahayag tungkol kay Jesus, tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. It simply means, brothers and sisters, it talks about yung tinatawag natin God's approval. Amen? God affirms and approves His children. No? Sabi nito, when we walk in obedience and step into His calling. Katulad natin, mga kapatid ko minamahal. Amen? Katulad natin, brothers and sisters, no, pinapahalaga na pinapaboran tayo ng Diyos kapag tayo ay sumusunod at tinahak nilakaran ang kanyang tawag. Sabihin mo sa katabi mo, lakaran mo, lumakad ka sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. At ang napakaganda rito, brothers and sisters, walang ibang nagpahayag ng katotohanan patungkol kay Kristo. Amen po ba? Kundi ang Ama. Pinatunayan ng Ama kung sino siya at ang kanyang pagkakakilanlan. In one word, He is, mga kapag-alaman, kung saan siya yung tinatawag natin the chosen one. The anointed one. Sa loob 18 na ganyan. Spirit of the Lord is upon me. Kaya sa Jesus, hindi siya umayo ng basta-basta. May confirmation. May pagsama. Kaya ito po yung magandang paalala sa buhay natin. Amen? That Jesus baptism teaches us powerful lesson. Na kung si Jesus na, di ba? Diyos na, pero tingnan mo,